pag-uusapan natin today is about self-validation. Yes. Alam mo, namula ako sa tanong mo sa akin kasi nagulat. Parang may ibig nagpapasaya sa'yo eh. Parang bigla ako nilagnat. Ikwento mo na. Ay, hindi, wala. Ako lang nagpapasaya sa sarili ko. Minsan ako na lang rin kumakausap sa sarili ko. Wala na akong... Pero happy ka pa rin. Happy naman. Happy. And content. So yeah, we'll talk about self-validation today. Right? Ano ba yung importance nun? Ano yung napibigay nun sa'yo? At nagmamatter ba yun? Right? So, ano nga ba ang self-validation? It's acknowledging your emotions, feelings, and behaviors. Yeah. Yan. Yeah, I think yun yung paano mo ina-acknowledge kung ano yung nararamdaman mo at the moment. Paano mo ina-assess yung feelings mo and yung situation na kung nasaan ka. Parang ganun. Parang dun din yung papasok yung confidence mo sa sarili mo. Yeah. So like what you said, it's really acknowledging your feelings, your emotions, and behavior. Right? So like what you said, dun talaga papasok na, okay, mahalaga pala yung self-validation kasi hindi ka nagre-rely sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Parang less na yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa'yo. Di ba? Parang mas magiging, mas may tiwala ka sa sarili mo para magawa mo yung mga bagay na kailangan mo rin gawin. Right? And yun yung pinaka-importante din. Na kailangan mas malaki yung tiwala mo sa sarili mo at paniniwala mo sa sarili mo kumpara dun sa lagi mong pinapakinggan yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yung diba? Mga opinion nila. Yung mga opinion nila na minsan hindi naiiwasan na kahit marinig mo, dapat di ka talaga magpapapekto no? Kasi kahit anong mangyari, anong gawin mo, may masasabi talaga yung mga tao sa'yo. Pero nasa sa'yo yan kung paano yung perspective mo, paano mo ina-accept yung mga sasabihin ng tao. Dapat kung ano yung alam mo at pagkakilala mo sa sarili mo, yun yung paninindigan mo. Hindi yung dahil sa ibang tao. Parang ganun. Kasi it really gets into your head. Yeah. Kahit na sabihin natin na hindi nagmamatter yung sinasabi ng ibang tao. Oo at hindi. Oo at hindi. I think personally sa akin, magmamatter yan kung isa ka sa mahalagang tao sa buhay ko. Nag-make sense? Yeah. Lalo kung yung opinion mo is para sa ikabubuti ko rin pala. Pero kung hindi naman kita kilala at mema ka lang. Tama. May masabi lang. Magmamatter ba yun sa akin? Probably hindi. Pero sa una, hindi mo siya marirealize, no? Yeah. Na, bakit ganyan yung sinasabi mo sa akin? Kasi masasaktan ka talaga. And then parang later on, kaya pala. Yeah. Kaya pala yun. Kasi yung mga tao naman, depende kung may ambag ba sa buhay mo o wala. Kung wala naman. Hindi nagmamatter yun. So, doon din papasok na, okay, yung opinion kasi ng ibang tao, kaya rin naman pinapahalaga natin siguro minsan, hindi. Kasi nga mahalaga rin sila para sa atin. Right? So, doon din talaga papasok na ano ba yung pagkakakilala mo sa sarili mo. So, nagmamatter talaga na i-validate mo rin ano yung feelings mo. But not all the time, right? Your feelings are valid. It matters. Pero yung behavior mo after that, yun yung nagmamatter din. Kunyari, nasaktan ka. Ano yung magiging actions mo after? Yeah. Right? So, mananakit ka rin ba? Letter A or B, mag-move on ka na lang. Right? That's why you have to take time to assess din. Na parang, bawal ka mag-decide or gumawa ng action kapag sobrang sad ka and sobrang happy ka. Kasi parang, kailangan, it will take time to decide kasi baka hindi tama yung decision na gawin mo, parang ganan. Pero hindi na maging logical yung magiging action mo. Oo. So kapag nasaktan ka, di ba, high on emotions ka pa, fresh na fresh pa yung sakit. So tingin mo ba yung behavior mo is magiging okay if magde-decide ka at that time or hindi? So I agree na, okay, you really have to take some time to really think ano yung sunod mong gagawin. Pero minsan, paano mo malalaman na, teka lang, tama ba itong gagawin ko? Ganun. Para sa'yo, parang paano? Mag-pause ka muna. Saka, lagi mo iisipin na yung magiging action ko ba, makabubuti to or hindi. Kasi any actions that you make, kunyari, sabi ko kanina example, nasaktan ako. Paano kung gagawin ko is mananakit din ako to justify yung feelings ko? Tama ba yun? Siguro hindi. Right? So, andun lang din siguro yung scenario na you really have to think, makabuti ba to or hindi? Katulad ng, kunyari, nagkasakitan tayo. Pwede naman ako na magtaas pa ng boses, mananakit. Or letter B, teka lang, pause muna.
Right? Kasi hindi pwede i-justify yung actions ko, yung naramdaman ko. Right? So, you really have to pause and think, ay, may ikagaganda ba itong gagawin ko or shut up na lang ako? Right? Kasi kung wala kang maganda sasabihin, shut up na lang. Tahimik na lang. Kaya kailangan mong pag-isipang mabuti. Pag-isipan, oo. If may matatapakan kang tao or may masasaktan kang tao dun sa action mo. Yeah. So, that's why it's important to validate yourself. Huwag mo laging kunin sa ibang tao. Especially nowadays. We're in the number of people na nagpa-follow sa'yo, the number of likes that you will receive. Sometimes it boosts you up eh. Minsan yun na yung nagmamatter, yung views, yung followers, which is dapat hindi naman. Yan. Yeah, so yun talaga yung seeking validation from other things or other people as well. Hindi siya lalabas na ano ba talaga yung nagvo-validate ng, your identity, yung pagkatao mo, saan siya nag-stem. Kasi it would matter then and it can also lead up kung ano yung magiging actions mo. If your, I would say, source of validation is coming from other people, magiging people pleaser ka. Yeah. Oh. Yeah. But the thing is, you can please everyone. Hindi lahat ng Right? tao Diba? nagugustuhan ka. And it's okay. Hindi naman, ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung sino ka. Yeah, and dun din papasok na i-accept mo rin yung flaws mo. Na dun din yung magiging honest ka sa sarili mo. Na, okay, ito yung mga strengths ko, ito yung weaknesses ko. Pero, out of those, magiging honest ka rin na, okay, mas nakikilala mo yung sarili mo. Di ba? Naku, na, okay. Yung pa nga sana yung itatanong ko sa'yo. Like, ano yung ways, yung mga ways na parang, paano mo mas makikilala yung sarili mo? Unang-una, mag-self-reflect ka sa mga actions mo. Paano ka makitungo sa tao, di ba? Oh yeah. Din, service to others. Mas nakikilala ko lang din yung sarili ko when I get to serve other people. Diba? Iba yung feeling, no? Iba yung feeling. And you get to reflect. Makikita mo na we're all unique in our own ways. We're all different. Pero at the same time, makikita mo yung beauty ng bawat isa. At ang sarap pakinggan nung mga, especially kapag nakasalamuha ka sa mga tao, ang sarap pakinggan ng iba't ibang storya ng buhay nila na may mapupulot at makukuha kang mga aral din. Na pwede mong ma-relate sa life mo, ganito siya, parehas kami, iba lang yung atake namin ng pagharap sa struggles, parang ganun. Yeah. Kaya nga, pag may challenges ka sa life, right? Ano yung mga ginagawa mo naman to steer away from those challenges or ano yung ginagawa mo para ma-overcome mo yun? When it comes to challenges in life, do you lean towards seeking advice from others or relying on your own instincts? And why? Okay. Una, ginagawa ko, kapag may mga nasa sitwasyon ako na hindi maganda, kinikip ko muna sa sarili ko. Hanggat kaya ko. Hanggat hindi pa ako napupuno. Yung parang, okay, sige, kaya pa to. Iisipin ko muna, anong gagawin ko? Anong next step ko? Kaya ko ba solusyonan to? Pero, kapag di ko na kaya, yung alam kong medyo puputok na, so, kailangan ko nang tumakbo sa kaibigan ko. Kausapin ko yung best friend ko, ito yung sitwasyon ko, ganito, ganyan. Anong gagawin ko? Sa tingin mo? Anong masasuggest mo? Anong advice mo? Ganyan. Pero, yung maganda doon, yung mga kaibigan ko kasi, pag nag-a-advise sila, laging, nasa sayo pa rin naman yan, kahit anong sabihin ko. Decision mo pa rin yan. Which is totoo naman, hindi naman ako, nakikinig ako, syempre. Ba't pa ako nagtanong kung hindi rin naman ako makikinig? Pero, it's up to me pa din kung ano yung mas, alam ko sa heart ko na mas okay sa akin na gawin. So ako pa rin, tayo pa rin magde-decide. Ikaw pa rin yung may final say. Kasi may mga taong, matigas yung ulo, diba? Yung kahit anong sabihin mo sila, ilang beses nang sinabi nila na ganito yung advice, ganito yung gawin mo, hindi mo sila nakikinig. So parang nasa kanila pa din. Yeah. So I guess on my end naman, pagdating sa challenges in life, ayan, it's a yes and no. Saka depende sa intensity ng problema. Kung may mga problema naman na on your own, you can decide, and sabi mo nga, pwede mo ikip sa sarili mo, why not? Right? At kung meron naman din mga problema na hindi ko naman kailangan ikwento sa ibang tao, edi okay lang kahit hindi. Like, you can resolve it on your own. Pero kung challenges siya na you think you can get advice from good people, then yeah, you can seek counsel, right? Seek help. Kasi I don't think everyone is supposed to
just burden their, challenges on their own. It's always good na mag-let out, gano'n. Kasi mas napaprocess mo rin siya when you share. But you just have to be careful kung kanino mo siya i-share. Yeah. Oo, yung hindi ka mamarites, hindi ka... Kasi di ba kung may masabi lang tapos, you just have that good counsel lang din. Like the right people din. Trust. Sa halip na mapabuti pa yung sitwasyon mo, mas lumala kasi mali ka ng pinagsabihan. So, kailangan ingat din. Ingat din. To add on na lang din sa pinag-uusapan natin kanina, yung halaga mo, hindi siya dapat din nakabase sa opinion ng ibang tao. Right? Yes, a lot of people can say one thing, minsan masasaktan ka pa, lalo yung mga comments, ganyan, baka maapektuhan ka pa. But just know that their opinion, hindi siya nagde-define kung sino ka. And your feelings, it's valid, right? It's always valid and it matters. And just remember na, ayun, mahalaga ka, right? You are important and you're worthy. So, it's just one note na gusto natin iwan para sa lahat na, your self-validation is also important. At the same time, it's also good to, have a good community surrounding you. Yeah. Meron tayong mga questions from our audience. So, this is for you. This is for us. Wala pala akong ambag, no? So, ang unang question natin is about self-care. Are there any self-care practices or activities that you find helpful in coping with a breakup and moving forward? Good question. Subjective yan. So, depende yan sa tao. I would say if you're someone na, especially if you're, kararanas mo lang ng breakup, if isa ka na gusto mo, lumalabas ka with your friends, di ba? Why not? May pag-meet kasi ibang tao. Or if you're someone na you just want to lock out yourself, pag-reflect ka, you want to improve yourself, then, by all means, do so. You want to work out, get a new hobby, just so you have something else. Hindi lang sa utak mo nakastuck ka doon sa breakup. Yeah. So you can move forward. So, subjective yan, depende yan sa tao. But ako, personally, I think it would be on self-development and improvement. Wow. Yeah. Very Miss Universe. Gusto ko yung mga parang pa-advocacy mo dyan, self-development. Yeah. Okay. Ikaw, girl, anong gusto mo, yung self-care practices na gusto mong gawin? Self-care? Ano ba yung self-care ko? Siguro yung ginawa ko, nabanggit mo nga, na parang kung gusto mo lagi lumalabas. Ako lumalabas talaga ako that time. Pero syempre, yung mga first week, second week, mga ganun, hindi ko alam paano ako gagalaw. Sobrang parang biglang bumaligtad yung mundo. Tagal nyo rin Oo. Issue. Oo, so parang biglang bumaligtad yung yung lahat sa akin. So parang hindi ko alam kung paano move forward yun. Kailangan ng time. Pero yung mga kasama ko sa bahay, sinasabi na lumabas ka, enjoy, hindi lang yan yung mundo mo, hindi lang yan yung buhay mo. So parang, okay, na-realize ko at one point na nga, hindi lang naman yung mundo ko. Yeah. Napakalawak ng mundo, napakadaming pwedeng gawin, napakadaming pwedeng i-explore. So, yung ginawa ko, lumalabas ako kasama yung mga kaibigan ko, nakikipag-meet ako sa may ibang tao, nakapag-usap ako sa kanila. So, parang nagbago talaga. Imagine na ilang taon na meron ka laging kailangan pagpaalaman, kailangan mong sabihin kung nasan ka, mag-update ka kung anong ginagawa mo. Kaya, hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Pero yun nga, naka-cope up naman. Parang kailangan mo lang talagang humanap ng bagay na, paano ka mag-focus sa sarili mo naman. Yeah. So, masaya. Liberating. Ganun. Mas nakilala mo rin yung sarili mo in the process. Oo, tsaka ang dami ko na-realize na kaya ko pala. Na nung dati, feeling ko kasi shadow lang ako. Parang ganun. Na-realize ko yung mga nagkakaroon na ako nagagawa ko na yung mga bagay na gusto ko, mas na-appreciate ko yung sarili ko. Yun yung self-validation. Mas nababalidate ko yung sarili ko na, nagagawa ko to kasi kaya ko. Yeah. Kasi may capability ako, yung talent ko, yung skills ko. Dahil ako yun. Hindi dahil, alam mo, yung mga ganong bagay. Nag-rely ka sa ibang tao. Kaya mo yun. Yun lang. Masaya sa feeling. Hindi kasi nare-realize mo lang din yung pinagdaanan mo na nakayanan mo siya. So, depende talaga siya sa tao. Subjective yan. Right? Kaya a lot of people, yung iba, alam mo yung nag-break up, nagpagupit. O nag-break up, pumayat. Yung mga ganon. So,
subjective siya, depende siya sa tao. But I'm really happy na ngayon ay happy ka na. Happy naman ako. Nilagnat ako sa question, sasagot ko. Diyos ko, ano ba yan? Pag meron kang special someone or, a partner, dapat hindi mo sila ginagawang mundo. Kasi yun nga yun na gumuho yung mundo mo pag nawala sila. Di ba yung ganun yung kasabihan? Parang gumuho yung mundo ko nung nawala ka. So, a good thing would be, you just make them part of your world too. At ikaw rin, vice versa. Na parte ka ng mundo nila, parte sila ng mundo mo, pero hindi sila yung mundo mo. Once na nag-decide ka na to move forward, dun na lahat ng, marireveal lahat ng beauty ng life sa'yo. Yeah. Yeah. Marirealize mo na, ay, sobrang laki pa ng mundo, ang sarap pang mabuhay. Alam, pero nung time na yon na parang super down ka, hindi mo na maisip anong gagawin mo sa buhay mo. Kaya mo ginagawa yung mga bagay is para sa future yung dalawa. Parang ganun. So, yun. Pero naman ako, thankful na alam ko naman kung bakit nangyari. Yeah. Yun ang importante, na kailangan mo tanggapin kung bakit nangyari ang isang bagay para maiwanan mo na yun and makapagsimula ka ng panibago. So, acceptance, reflection, tapos from there, naging honest ka rin sa sarili mo. Yes. Nakita mo yung kalakasan mo, nakita mo yung weaknesses mo, and then from there, nag-move forward ka. Nice. I like that. Kaya yun nga yung sinasabi ko. Kasi, kinausap ko yung kaibigan ko kasi nabalikan ko yung parang conversation namin. So parang sabi ko, ay, grabe pala ako dati. Kasi may isang part na ang toxic ko talaga. Though may reason naman kung bakit. Ngayon, nare-realize ko, kasi wala naman na ako sa part na yun. Pero parang may part pa din na, ganun ba talaga ako? Parang ganun. Paano siya ma-assess? Mas naging honest ka lang sa sarili mo. Diba? In-accept mo siya na, ganun pala yung naging behavior ko. So, what's next? It's either ipagpapatuloy mo or pangalawa, i-correct mo. Yeah. Right? So, it's up to you. Para yung mga naging traits natin before na, kung isipin natin na toxic, hindi natin siya madadala in the next relationship. Yeah, totoo. May iwasan natin. So, again, babalik tayo dun sa magiging honest ka sa sarili mo na, grabe, ganito pala ako magalit. Ganito pala akong mag-react pagka may nasabi sa akin. So, ma-reflect natin na, okay, so what can I do moving forward to avoid na maging ganito yung scenario ko? Right? So, either, una, diba, magre-reflect ka muna. Reflect mo muna, hindi na tama kung magre-react agad ako pag sinabihan ako na ganito. Right? So, again, honest ka sa sarili mo. Natanggap mo na ganun ka, and then therefore, what's next? Right? So, yun yung start. Yung pagtanggap. Oo. Reflect and then acceptance din, right? And then from there, modification, if needed. Oo. Mag-modify ka kung kailangan. Again, to improve or to completely get rid of that. Pwede na kitang kuning psychologist ko, no? Uy, disclaimer. Based on, personal experience. Based on experience lang. Okay, now, ito, next question. Medyo may similarities pa rin sa napag-usapan. But maybe we can make it general na lang. So, what are some trends or developments in your career that you find particularly interesting or exciting? In your career, life? Yung pag-take ng risk siguro, and then nakikita mo na may development. Kahit sinugal mo na back to zero ka ulit paglipat mo dito. Kasi mahirap yun nag-establish ka na sa Philippines. Okay na yung career mo, nagagawa mo naman yung gusto mo, and then, kaya medyo nag-plateau na. So parang, teka lang, pag gusto mo pa mag-explore, pero kailangan mong mag-take ng risk na hindi ganun yung gagawin mo pag lumipat ka na ibang bansa. Kasi hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad. So, yung siguro yung interesting part is nakita ko yung development from ng paglipat ko dito na nagsimula ako and back to zero ulit. Pero nakita ko na, okay, nag-improve naman, parang ganun. Siguro yun. And then yun nga, parang patuloy na, nag-aaral pa din, parang ganun. To add on lang din sa sinabi mo, just want to say something about that. Kasi hindi ka naman totally back to zero.
You didn't totally start from scratch. Okay. You started from experience. Yes. Just remember that. And if anyone can relate sa'yo sa mga, naging international student na meron experience prior and then they go here with nothing, you just remember, para magiging self-encourage mo lang din na, may encourage mo lang din sarili mo. You're not starting from scratch. You're starting from experience. Yes, tama. I agree. So, Kasi, kaya maganda na nakita mo yung developments. No. Parang sa akin naman, nagagawa ko yung bagay na gusto ko sa Pilipinas na thankful ako kasi dito, yun din yung ginagawa ko pero nasa ibang lugar lang ako, ibang environment. Ikaw ano yung parang generally like yung self-developments? In general, siguro, hindi siya trendy. Pero taking breaks. Yeah, I think there's also this, I'm not gonna say toxic work culture, pero they just say na, just keep on working. Parang, for what? I think it's also important to take breaks in between. If you have the means, right, to take breaks in between, then why not? Kasi from doing so, makaka-restart ka, maka-refresh ka, and then bounce back on a better mental state. Right? So, I think taking breaks is also important. Work-life balance, ika nga. Oo. Debatable, but maybe in another day. Debatable, yeah. Work-life balance, yeah. Pero kailangan nga yun. Yeah. Kasi lalo na pag nafe-feel mo na teka lang, nade-drain na ako. Kailangan mo talagang magpahinga. Yeah. Hindi yung sugod ka lang ng sugod kahit alam mong mauubos ka na. Kasi wala ka na rin mabibigay kapag sinagad mo yung sarili mo eh. Yeah. Kaya talaga mahalaga na pangalagaan ang sarili. Self-care. Self-care. Hashtag self-care. Self-care and self-validation. At dito na po nagtatapos ng ating episode for today. Sana may natutunan kayo. And laging tandaan na you matter and you are enough. Again, my name is Hannah. And I am Andrea. And this is Unscripted on Air.